napakahirap na operasyon na hindi kayang gawin ng ibang doktor. Ngayon, may isang pasyenteng may napakakritikal na pumutok na ugat sa tiyan. Kung hindi siya maoperahan, mamamatay siya sa loob ng ilang minuto. Hindi inaasahan, nang dalhin ang pasyente sa ospital, tumanggi silang tanggapin siya dahil lahat ng mga surgeon ay abala. Kahit na umiiyak at naghihinagpis ang pamilya ng pasyente, malamig silang itinaboy ng doktor. Si Yang Min ay isang intern na doktor. Nang makita niya ang tagpong iyon, hindi niya maatim. Buo ang loob niyang tinanggap ang operasyon, pero itinaboy pa rin sila ng nakatataas at sinabing si Yang Min ay isang intern lamang, kaya paano niya magagawa ang isang operasyon? Diretsong kumapit si Yang Min sa kama ng ospital para pigilan ito. Biglang may pumasok sa katawan ni Yang Min, dahilan para kumislap ang kanyang mga mata. Isang napakahirap na operasyon ang matagumpay niyang naisagawa bilang isang trainee na doktor. Simula noon, umangat ng husto ang karera ni Yang Min na parang saranggolang tinangay ng hangin. Tinawag siyang professor dahil siya lamang ang may kakayahang magsagawa ng mga napakahirap na operasyon. Pero dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, naging arogante rin si Yang Min at nagtakda ng mga panuntunan. Nililigtas lamang niya ang mga may 1% tsansa na mabuhay. Sa mga kaso ng cardiac arrest, tumatanggi siyang magbigay ng lunas. Ngayon, isa na namang pasyente ang namatay at hindi ito tinanggap ni Yang Min. Parang alam na niya kung sino ang mga pasyenteng mamamatay. Si Yang Min ang gumagawa ng pinakamatitinding operasyon sa ospital. Kaya't lalong naging arogante siya at inisip na siya ang pinakamahusay. Ngunit nagkaroon ng pagbabagong diwa nang dumating ang isang tao. Si Xiong Tak ay bagong intern at pamangkin din ng presidente ng ospital. Ang personalidad ni Xiong Tak ay kabaliktaran ng kay Yang Min. Sa tuwing pumapasok siya sa trabaho, may mga bodyguard siyang dala-dala para magbuhat ng gamit. Dahilan nito para kamuhian siya ni Yang Min mula sa unang araw. Nang tanungin ng kaunti, nalaman ni Yang Min na ang lolo ni Xiong Tak ang presidente ng ospital. Malinaw na si Xiong Tak ang magiging tagapagmana ng ospital. Dahil dito, lalong kinamuhian ni Yang Min si Xiong Tak. Sinabi niya sa nakatataas na tumatanggi siyang tanggapin ang intern na ito. Pero sa hindi inaasahan, personal siyang pinakiusapan ng direktor na turuan si Xiong Tak. Agad na pinuntahan ni Yang Min si Xiong Tak para turuan ng leksyon. Itinanong niya kay Xiong Tak ang pinakamahihirap na tanong sa medisina. Sa hindi inaasahan, nasagot lahat ni Xiong Tak ng tama. Nang makita niyang hindi mahihirapan si Xiong Tak sa teorya, pinilit ni Yang Min na panoorin siyang magsagawa ng operasyon. Ngayon, isang pasyente ang kailangang sumailalim sa ikalimang heart surgery. Pero dahil sa sobrang panganib, kahit ang head ng departamento ay natatakot gawin ito. Sa buong bansa, tanging si Yang Min lamang ang may kakayahan para sa operasyon. Diretsong inutusan ni Yang Min si Xiong Tak na tumulong sa kanya. Si Yang Min ay may ugaling pinapainit muna ang kanyang mga kamay bago magsagawa ng mahirap na operasyon. Lahat ng operasyong ginawa ni Yang Min ay nagiging matagumpay. Tama nga, matapos ang 2 oras, tagumpay ang operasyon. Pero nang ipinatanggal ni Yang Min kay Xiong Tak ang drainage tube, nanigas ang katawan nito at nanginginig ang mga kamay. Biglang natuklasan ni Yang Min na takot si Xiong Tak sa aktwal na pagsasanay. Kaya sinadya niyang ipahiya si Xiong Tak sa harap ng iba pang intern. Kapag ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan, pipiliin ba nila ang isang magaspang na doktor tulad ni Yang Min? O pipiliin nila ang isang taong puro salita ngunit walang alam sa gawa tulad ni Xiong Tak? Kahit napahiya si Xiong Tak, tinanggap niya ito bilang katotohanan kaya hindi siya nakapagsalita. Ipinadala si Xiong Tak sa emergency room upang mag-duty. Dito, naramdaman ni Xiong Tak na parang wala siyang silbi dahil hindi niya magawa ang kahit simpleng bagay tulad ng pagkuha ng dugo ng pasyente. Sa pagtanggap ng mga pasyente, sinuntok pa siya ng mga ito. Samantala, ang anak ng isang Taekwondo chairman ay humiling kay Yang Min na operahan ang kanyang ama sa puso. Kahit anong halaga ay handa siyang bayaran. Ngunit sinabi ni Yang Min na masyado ng maraming sakit ang chairman. Kung susubukan nilang operahan, mamamatay siya. Sa hindi inaasahan, pinilit pa rin ng anak na gawin ni Yang Min ang operasyon. Ang tunay na layunin ng anak ay gusto niyang operahan ang kanyang ama at pagkatapos ay mamatay ito upang makuha niya ang kayamanan ng pamilya. Dinala si Yang Min ni Jin Suk Director Han upang bisitahin ang ama ng chairman. Biglang napagtanto ni Yang Min na ito ang ama ng dati niyang kasintahan. Lumabas din si Jin, ang dating kasintahan ni Yang Min, isa rin siyang doktor na nag-aral sa ibang bansa, sa Amerika. Galit pa rin si Yang Min sa pagkikita nila. Dahil noong nakaraan, nakipaghiwalay si Jin sa kanya dahil siya ay masyadong mahirap. Dahil isang doktor din si Jin, alam niyang hindi dapat operahan ang kanyang ama. Alam din ito ni Yang Min. Pero gusto niyang ipakita kung gaano na siya kagaling ngayon. Kung ang isang doktor na tulad niya, na nag-aral sa ibang bansa, ay hindi nangangahas tanggapin ang operasyon, ipapakita niyang mali ang ginawa ni Jin sa pag-iwan sa kanya. Agad na bumalik si Yang Min sa kanyang silid upang kunin ang kanyang blouse. Mabilis na nagsimula ang heart surgery ng presidente. Dahil sa napakaraming sakit ng pasyente, kailangang gawin ni Yang Min ang lahat upang makipaglaban sa kamatayan. Alam niyang maaaring mabigo ang operasyon. Pero dahil gusto niyang patunayan ang sarili sa dating kasintahan, ginawa niya ito kahit ano paman. Upang hindi siya makatulog sa proseso, kailangan niyang sumigaw palagi. Matapos ang 10 oras, naging matagumpay ang operasyon. Pero habang hinihintay ang paggising ng presidente, isang masamang plano ang isinagawa. Si Yang Min at isang kasamahan, si Dr. Taehyun, ang nagbantay sa tabi ng presidente. Pero hindi alam ni Yang Min na si Taehyun ay kabilang sa mga taong naisaktan ang presidente. Biglang nakatanggap ng mensahe si Yang Min mula sa dating kasintahan upang magkita. Hindi siya nagduda at iniwan si Taehyun upang bantayan ang presidente. Umalis siya upang makipagkita sa dating kasintahan. Naiwan si Taehyun at agad isinagawa ang masamang plano. Pagdating ni Yang Min sa lugar ng tagpuan, wala siyang nakita kay Jin. Habang naguguluhan, tumawag ang mga kasamahan niya at iniulat na nasa kritikal na kondisyon ang presidente.
Kaya mabilis na bumalik si Yang Min sa ospital sakay ng kanyang kotse. Kasabay nito, inupahan ang isang delivery man upang magdulot ng aksidente sa kanya. Habang naghihintay ng pulang ilaw, tumingin ang delivery man upang tiyakin ang target niya. Nang makalayo si Yang Min ng kaunti, tinubis siya ng delivery man ng mabilis na hindi alam ni Yang Min biglang hinarang ng delivery man ang sasakyan sa harapan, dahilan upang umiwas si Yang Min at magdulot ng seryosong aksidente. Nagising si Yang Min at sinubukang lumabas sa sasakyan. Ang taong bumangga sa kanya gamit ang motor ay wala ring malay sa tabi. Sinuri ni Yang Min ang pulso nito, ngunit dumaan ang kanyang kamay sa braso nito. Nang subukan niyang magbigay ng paunang lunas, dumaan din ang kanyang kamay sa dibdib ng tao. Nagulat si Yang Min at hindi maintindihan ang nangyayari. Lumapit siya at nakita ang kanyang katawan na nakasubsob pa rin roon. Napagtanto niyang iniwan na ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Habang humihina ang katawan, lalong nawawala ang kaluluwa. Napilitan si Yang Min na sumama sa ambulansya, kasama ang kanyang katawan papuntang ospital. Dito, ang kanyang mga kasamahan ay nagmadaling bigyan siya ng paunang lunas. Tinitignan lang siya ni Yang Min at alam niya kung paano siya maililigtas. Pero hindi alam ng kanyang mga kasamahan ang gagawin. Ang tanging nakaduty ngayon ay ang trainee na si Xiong Tak. Sa kabutihang palad, mahusay si Xiong Tak sa teorya kaya niya mabasa ang kalagayan ng pasyente. Sinabi ni Xiong Tak na kailangang maoperahan agad si Yang Min o mamamatay siya. Pero walang ibang surgeon sa ospital mayong araw. Hinawakan ni Xiong Tak ang scalpel, ngunit natatakot siyang gawin ito. Habang bumababa ang blood pressure ni Yang Min at nanganganib ang kanyang buhay, sinubukan ng kaluluwa ni Yang Min na kunin ang kutsilyo para magsagawa ng operasyon, ngunit hindi niya magawa. Ngayon, pakiramdam niya ay lubos na siyang walang magawa. Nang makita ni Xiong Tak na malapit nang mamatay si Yang Min, nagbaka sakali siyang hawakan ang scalpel. Sumigaw si Yang Min, iniisip kung gumaganti ba si Xiong Tak sa kanya. Nanginginig at hirap huminga si Xiong Tak. Nang itutusok na ang kutsilyo, biglang hinawakan ni Yang Min ang kamay ni Xiong Tak upang pigilan siya. Dahil dito, pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiong Tak. Agad na kinontrol ni Yang Min si Xiong Tak. Ginawa ni Yang Min ang parehong kilos na palagi niyang ginagawa, sumigaw, at nagsimula ng operasyon ng napakahusay. Sa pagkakataong ito, ang kaluluwa ni Yang Min ang nagsasagawa ng operasyon para iligtas ang sarili niyang katawan. Mahusay niyang natahi ang punit sa kanyang puso na napakahirap gawin. Matagumpay ang operasyon at na-stabilize ang kanyang blood pressure. Bumalik ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Nagising si Xiong Tak nang hindi maintindihan ang nangyari. Ngunit biglang bumagsak ulit ang blood pressure ni Yang Min dahil dito, lumabas muli ang kanyang kaluluwa sa katawan. Pero dahil sa sobrang hina niya, hindi na muling makapasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Xiong Tak. Hindi na alam ni Xiong Tak ang gagawin. Walang ibang surgeon dahil abala ang lahat sa emerhensya ng chairman. Bumagsak ang loob ng kaluluwa ni Yang Min dahil malapit na siyang mawala. Sa kritikal na sandali, bumalik si Taehyun at mabilis na isinagawa ang operasyon sa napunit na kaliwang ventricle. Natapos agad ang operasyon, ngunit sinadyang magsagawa si Taehyun ng isang hakbang na nagdulot kay Yang Min na mahulog sa malalim na koma na hindi alam kung kailan siya magigising. Lubos na nalito si Yang Min. Sinubukan niyang lahat ng paraan upang maibalik ang kaluluwa niya sa kanyang katawan ngunit nabigo. Ayaw niyang mamatay ng ganito. Sa labas, tinanong ng babaeng doktor si Xiong Tak. Tinanong niya kung sinaniban ba siya ng kaluluwa ni Yang Min, bakit pareho ang kilos niya sa operasyon tulad ni Yang Min. Pero itinanggi ito ni Xiong Tak, sinabing magaling talaga siya sa operasyon, ngunit matagal niya lang itong itinatago. Samantala, binabantayan ni Yang Min ang kanyang katawan nang biglang matuklasan na tinanggal ang drainage tube. Parang may gustong panatilihin siyang walang malay magpakailanman. Sinubukan ng kaluluwa ni Yang Min na pumasok sa katawan ng ibang doktor upang maibalik ang tubo, ngunit nabigo siya. Sa hindi inaasahan, may cleaning lady na nakarinig at nakakita sa kanya. Agad siyang tinulungan nitong ibalik ang tubo, saka siya binati, dahilan para magulat ng husto si Yang Min. Tinundan ni Yang Min ang cleaning lady at natuklasan niyang sinaniban din ito ng isang espiritu. Ang espiritong iyon ay si Uncle Tef. Matagal nang multo si Uncle Tef kaya alam niya ang lahat. Ipinaliwanag niya kay Yang Min ang mga patakaran ng mga multo, hindi maaaring lumayo ng higit sa 100 metro ang kaluluwa mula sa katawan nito. Dagdag pa, kung madalas kang pumasok sa ibang katawan, hindi ka na muling makakapasok sa sarili mong katawan. Simula noon, naging mas maingat si Yang Min dahil sa masungit niyang personalidad, wala ni isang bumibisita sa kanya, maliban kay intern Xiong Tak na pumupunta araw-araw. Nakikita ni Xiong Tak ang kaluluwa ni Yang Min, ngunit nagkukunwaring hindi niya ito nakikita upang hindi siya istorbohin ni Yang Min. Patuloy na sinusundan ni Yang Min si Xiong Tak, ngunit biglang hinarangan siya ng isang di nakikitang pader. Ito ang hangganan na hindi niya maaaring tawirin. Ipinaliwanag ni Uncle Tef na ang kaluluwa ay maaari lamang maglakbay hanggang 100 metro mula sa katawan. Kung nais nitong pumunta kahit saan, kailangang may magdala ng walang malay na katawan nito. Habang walang magawa, tinitingnan ni Yang Min ang sarili niyang katawan. Halos sumuko na si Yang Min nang dumating ang kaluluwa ng ama ni si Jin. Sinabi ng chairman na kailangang bumalik sa buhay si Yang Min upang mailigtas siya. Tumakbo si Yang Min sa kwarto ng chairman upang alamin ang dahilan, ngunit pagdating sa pinto, nadatnan niya si Jin doon. Gusto ni si Jin bisitahin ang ama, ngunit hindi siya pinayagan ng mga bodyguard ng kanyang kuya. Ayaw ng kuya niyang makapasok si Jin upang pigilan ang paggising ng kanilang ama. Gusto ng kuya na mamatay ang kanilang ama upang makuha ang mana. Hindi makapasok si Jin kaya umalis na lang siya at naupo habang umiiyak. Nakita ni Yang Min ang pag-iyak niya at biglang nakaramdam ng pagkakonsensya, kaya pumasok ang kaluluwa niya sa katawan ni Xiong Tak upang makita ang kalagayan ng chairman. Sa oras na yon, isang emergency case ang dinala sa ospital at ang pasyente ay malubhang nasugatan sa tiyan. Kaya't agad na inilagay ni Xiong Tak ang kanyang kamay sa tiyan ng pasyente at sa isang simpleng operasyon lamang, ipinakita niya ang tamang paraan ng paggamot.
Pagkatapos, pumunta siya kay Uncle Tef upang tanungin kung paano makakaalis ang kaluluwa mula sa katawan. Dito itinuro ni Uncle Tef kay Yang Min kung paano palayain ang kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Xiong Tak. Minsan pa, hindi na alala ni Xiong Tak ang nangyari. Sinabi ng babaeng kasamahan kay Xiong Tak na dahil sa kanyang kamakailang diagnosis, naligtas ang buhay ng pasyente. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gumaling si Xiong Tak. Samantala, pumasok si Yang Min sa ospital upang bisitahin ang chairman, at ang kaluluwa ng chairman ay nakaupo rin sa tabi niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang walang utang na loob na anak. Minura niya ang kanyang ama dahil sa pagiging tanga nito. Kung nakinig lang daw ang ama sa anak na babae at hindi nagpa-opera, buhay pa sana ito. Nabigla ang dalawang kaluluwa nang malaman na ang anak ang responsable sa pananakit sa ama. Pagkatapos, umakyat si Jin Suk upang kausapin ang direktor ng ospital. Lumabas na nagkasundo sila ng direktor na mag-inject ng droga upang saktan ang chairman, habang nagsagawa rin ng aksidente sa delivery rider para maantala ang pagbalik ni Yang Min at hindi mailigtas ang chairman. Samantala, si Taehyun na pumatay sa presidente ay dinala ang kanyang mga kasamahan upang suriin si Yang Min. Dahil nasa malalim na koma si Yang Min, inilipat siya sa isang espesyal na silid. Naroon ang mga pasyenteng wala ng pag-asa sa paggaling. Sinabi ni Taehyun na ang mga ito ay mga pasyenteng itinakwil noon ni Yang Min dahil wala na silang tsansang mabuhay. Hindi inaasahan, isang araw ay mapupunta rin si Yang Min sa ganoong kalagayan. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa kanya. Bigla niyang naisip na mali ang ginawa niya noon na iwanan ang kanyang mga pasyente. Nagulat siya at napalingon, nakita ang mga kaluluwa ng mga pasyenteng ito. Ang mga multong ito ay galit na galit sa kanya. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Yang Min dahil sa pagtanggi niyang gamutin sila noon. Mula noon, tuwing nakakakita siya ng pasyenteng malubha ang kondisyon at nangangailangan ng agarang operasyon, hindi maiwasan ni Yang Min na hiramin ang katawan ni Song Tak at tiwalang ginagabayan ang mga veteranong doktor. Sa bawat matagumpay na operasyon, nagiging bayani si Song Tak sa mata ng maraming trainees. Simula noon, naramdaman ni Song Tak na may kakaiba sa kanya. Kaya't nirepaso niya ang mga surveillance camera at ginamit ang kanyang impluensya upang ipabura sa security ang mga video. Dahil sobrang pagod sa paulit-ulit na pagpasok ng kaluluwa sa kanyang katawan, nag-day off si Song Tak at nagstay sa bahay para maglaro ng video games. Hindi inaasahan, may nangyari sa ospital ng araw na yon. Inilipat ang katawan ni Yang Min sa ibang lugar. Agad siyang nagmadaling bumalik sa silid ngunit nakita ang mga doktor na nakapalibot sa kama. Nagmadaling naghanap si Yang Min kay Song Tak upang makapasok muli sa katawan nito, ngunit hindi niya ito mahanap. Sa oras na ito, hinarap ni Taehyun ang direktor upang hilingin panatilihin si Yang Min, ngunit nagulat siyang pinagalitan siya ng direktor. Sinabi ng direktor kay Taehyun na huwag kalimutang siya ang nagdulot ng kapahamakan kay Yang Min upang makuha ang posisyon bilang propesor, at siya rin ang nag-inject ng lason sa chairman upang tulungan ang anak na patayin ang ama para makuha ang yaman nito. Samantala, patuloy pa ring nag-aalala si Yang Min habang hinahanap si Song Tak. Nagulat siya nang makita ang nakatataas na nagtutulak ng bed cart. Sa sandaling iyon, dumating si Song Tak at palihim na itinulak palayo ang katawan ni Yang Min. Maya-maya, dumating ang housewife upang tumulong sa pagtulak at sabay hinarangan ang nakatataas ng habulin nito sila. Pagkatapos ng ilang sandali, nahuli rin ni direktor si Song Tak. Habang hindi pa alam kung paano ipapaliwanag, dumating si Sejin at hindi pinayagang hawakan ng kahit sino si Yang Min. Nalaman ng direktor na si Sejin ang guardian ni Yang Min. Nagalit siya at sinabing simula nang magtrabaho ang nakababatang kapatid na si Song Tak, naging magulo ang ospital, ngunit iniutos pa rin ng kanilang ina na tulungan ito. Sa bandang huli, nanatili si Sejin sa tabi ni Yang Min nang hinayang siya na iniwan ito noon. Napagtanto ni Yang Min na mahal pa rin siya ni Sejin. Sinundan niya ito ngunit natigil nang maabot ang 100 metrong limitasyon. Labis na nalungkot si Yang Min. Sa sandaling iyon, dumaan si Song Tak. Kaya't hiniram niya muli ang katawan ni Song Tak upang habulin ang kanyang dating kasintahan. Dahil hindi niya ito makita, sumakay siya sa kotse at nag-drive palayo. Nang araw na yon, nagmaneho si Yang Min sa anyo ni Song Tak mula umaga hanggang gabi. Sa kasamaang palad, habang naglalakad sa kalye, aksidente niyang nasagi ang isang babae, dahilan upang maitulak palabas ang kanyang kaluluwa. Dahil kung lalayo siya ng higit sa 100 metro mula sa kanyang katawan, mawawala ang kanyang kaluluwa at mamamatay. Kaya't nagmakaawa si Yang Min kay Song Tak upang iligtas siya. Ngunit si Song Tak ay nakatuon lamang sa babae na nawala ng malay. Mukhang may malubha itong sakit. Halos mawala na ang mga kamay ni Yang Min kung magpapatuloy ito, mamamatay siya sa loob ng ilang segundo. Biglang sinabi ni Song Tak kay Yang Min na pumasok sa kanyang katawan upang mailigtas ang pasyente. Inabot ni Song Tak ang kanyang kamay kay Yang Min, agad itong hinawakan ni Yang Min upang makapasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak. Sa tulong nito, nailigtas ni Yang Min ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos magkaisa, ginamit ni Yang Min ang katawan ni Song Tak upang esterilisahin ang mga kagamitan. Sinundan ito ng pag-inject ng dugo mula sa nerve tumor sa gitna ng kalsada na tumulong upang malampasan ng pasyente ang kritikal na kondisyon. Dinala ang babae sa emergency hospital. Namangha si Taehyun na naagapan ni Song Tak ang sitwasyon. Bukod dito, sa gitna ng daan, kulang sila sa kagamitan. Mas lalo pang humanga ang mga kasamahan kay Song Tak. Dahil sa koma ni Yang Min, nagkulang ang ospital ng magagaling na doktor, kaya naantala ang operasyon ng mga malubhang pasyente. Isa sa mga kaso ay isang batang may matinding kondisyon, at wala ng ibang doktor ang naglakas loob na operahan siya. Noong una, tumanggi rin si Yang Min na operahan ang bata. Minsan pa, tinabig pa niya ang kamay ng bata. Ngayon, nang makita muli ang batang ito, mas nadagdagan ang pagsisisi ni Yang Min simula noon, mas naging aktibo si Yang Min sa pagpasok sa katawan ni Song Tak upang tulungan itong asikasuhin ang maraming emergency cases. Kahit na lubhang delikado ang paulit-ulit na pagpasok ng kaluluwa sa ibang katawan.
Nakita ito ni Uncle Teth at nag-alala rin para sa kaluluwa ni Yang Min. Maraming buhay ang naligtas ni Yang Min sa araw na iyon, kaya ang mga kaluluwang galit sa kanya noon ay minahal na siya ngayon. Hindi inaasahan, nang bumalik siya sa ospital, wala na ang kanyang katawan. Inilipat pala ito ni si Jin sa VIP room. Simula noon, magbabantay na siya kay Yang Min at aalagaan ang kanyang ama. Sa kasawiyang palad, ang tusong direktor ay may gusto rin kay si Jin. Naisip niya ang ideya na nais niyang angkinin si Jin ng lubos hanggat maaari. Sa tingin ni Yang Min, bastos ito, ngunit wala siyang magawa. Isang araw, nagbasa si Jin ng dyaryo at nalaman niyang nagkamalay na ang kanyang ama. Sa katunayan, sinadyang ikalat ni Jin Suk ang chismis para ibenta ang mga stock. Agad na nagtungo si Jin para hanapin ang kanyang ama, ngunit hinarangan pa rin siya ng kanyang kapatid sa pagpasok. Pumasok si Yang Min at nadiskubre niyang kumatos pa rin ang presidente. Inanunsyo ni Jin Suk na ibebenta niya ang stock kapag nasa rurok na ang halaga nito, maghihintay hanggang mamatay ang ama, at pagkatapos bababa ang halaga ng stock upang magamit niya ang pera para bilhin ito. Kalaunan, sinundan ni Yang Min si Tae-hyun para malaman ang katotohanan at nadiskubre niyang kasabwat si Tae-hyun ng direktor at ng masamang anak. Inatasan ng direktor si Tae-hyun na pangasiwaan at alagaan ng ama ni si Jin, kasama ang utos na tanggalin ang tubo ng paghinga kung kinakailangan. Kapalit nito, mabilis na maipopromote si Tae-hyun bilang propesor. Nang malaman ang katotohanan, galit na galit si Yang Min, hinabol at binugbog niya si Tae-hyun, ngunit walang naging epekto. Naramdaman ni Yang Min ang pagkakasala, kaya't agad siyang nagpunta upang humingi ng tawad sa ama ni si Jin. Nangako siya na gagawa siya ng paraan upang tulungan ang presidente laban sa walang kwentang anak. Nang gabing iyon, pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seong-tak upang hanapin si Tae-hyun at ibunyag ang lahat ng kanyang lihim. Pinagbantaan ni Seong-tak si Tae-hyun na huwag gumawa ng maduming bagay kung nais niyang mabuhay. Lubos na natakot si Tae-hyun. Agad siyang tumakbo palabas upang habulin si Seong-tak at tanungin kung paano niya nalaman iyon. Ngunit naguguluhan si Seong-tak at hindi maintindihan ang nangyayari. Natakot si Seong-tak na mabunyag, kaya pumunta siya sa control room at nagtanong kung pwedeng burahin ang video. Kaya nang dumating si Tae-hyun upang manood, wala na siyang makita. Sa pagbabalik sa silid ng ospital, sinabi ni si Jin na lumalala ang kondisyon ng utak ni Yang Min araw-araw. Naalala ni Yang Min na minsang sinabi ni Uncle Teth na mabilis siyang makakalabas sa katawan ni Seong-tak. Nakita niyang umiiyak ang dati niyang kasintahan dahil natatakot itong mamatay siya. Nangako si Jin na kung magigising siya, mananatili siyang kasama nito habang buhay. Sa narinig, nangako si Yang Min na hindi na papasok sa katawan ng ibang tao. Sa oras na yon, lumitaw ang isang itim na kaluluwa sa ospital. Natakot ang ibang mga kaluluwa nang makita ito. Siya ang kaluluwa ng isang delivery man. Kalaunan sa ospital, may dumating na isang pasyenteng kritikal ang kalagayan. Tiningnan ito ni Yang Min at agad niyang nalaman na mahirap ang kasong ito dahil sa atake sa puso. Tumanggi si Tae-hyun na gamutin ang pasyente. Iminungkahi ni Tae-hyun na si Seong-tak ang mag-opera. Nag-aalala si Seong-tak dahil hindi niya alam kung paano mag-opera, ngunit nang makita ang kawawang asawa at mga anak ng biktima, pumayag si Seong-tak na isagawa ang operasyon. Inutusan niyang dalhin agad ang pasyente sa operating room, ngunit ang totoo ay nais niyang ang kaluluwa ni Yang Min ang pumasok sa kanyang katawan. Ngunit kakapangako lang ni Yang Min kay si Jin, kaya't hindi niya ito magawa. Dahil dito, si Seong-tak ang kailangang magsagawa ng operasyon. Nang magsimula ang operasyon, dumating ang doktor at ang direktor upang obserbahan. Naguluhan si Seong-tak sandali, hindi alam ang gagawin. Hindi sanay, pati ang paghawak ng scalpel ay hirap siya. Maya-maya, bigla siyang tumingin kay Yang Min, nakiusap siya kay Yang Min na pumasok sa kanyang katawan alang-alang sa pasyente. Sa puntong iyon, nalaman ni Yang Min na matagal nang nakikita ni Seong-tak ang kanyang kaluluwa, ngunit nagkukunwaring hindi siya nakikita. Nagulat si Yang Min at halos hindi makapaniwala. Lumalabas na bata pa lamang ay kaya nang makakita ng mga multo ni Seong-tak. Nang panahong iyon, nakita niya ang isang ina na hindi makuha ang sapatos nito. Hindi natakot si Seong-tak at kinuha ang sapatos para sa multo. Sa kanyang taos-pusong pakiusap, napilitan si Yang Min na pumasok sa katawan ni Seong-tak. Ngunit ang eksenang ito ay nagdulot ng hinala sa mga nakamasid. Agad pagkatapos nito, kumpiyansang isinagawa ni Seong-tak ang operasyon. Gaya ng dati, hindi maipaliwanag ang husay ng kanyang galaw habang hawak ang scalpel. Lubos na matagumpay ang operasyon na ikinagulat ng lahat. Matapos ang operasyon, nag-usap ng pribado ang dalawa. Sinabi ni Seong-tak na hindi lamang niya nakikita si Yang Min kundi pati ang iba pang mga kaluluwa. Pakiramdam ni Yang Min ay niloko siya dahil matagal na siyang iniwasan ni Seong-tak, kaya napilitan si Yang Min na pumasok sa kanyang katawan ng maraming beses nang hindi niya nalalaman. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo kung sino ang may panalo at talo. Pagkatapos ng kanilang argumento, tumigil na sila sa laro ng pagpapalit ng katawan. Simula nang magtagumpay ang operasyon, maraming nagtataka kung bakit magaling si Seong-tak bilang trainee. Pinatignan din ng direktor ang video ng operasyon na ginawa ni Seong-tak. Kinabukasan, biglang dumagsa ang mga reporter para hanapin si Seong-tak. Lumalabas na ipinakalat ni Direktor Han ang balita tungkol sa kahusayan ni Seong-tak sa operasyon online. Dahil iniisip niyang swerte lamang ang kapatid, sa hinaharap kapag naharap si Seong-tak sa mahirap na kaso at hindi niya ito magawa, siguradong mababatikos siya ng husto. Lubos na kinamumuhian ni Seong-tak ang kanyang kapatid. Lumalabas na naglalaban ang magkapatid para sa mana. Simula nang magtampo si Yang Min at Seong-tak sa isa't isa, nagsimula nang maging clumsy si Seong-tak sa mag-isa. Hindi siya sanay sa mga operasyon sa pasyente. Maging ang pag-alis ng drain ay hindi niya nagawa ng maayos. Nakikita ito ni Yang Min ngunit tumangging tumulong. Sa sobrang inis, nagpa siya si Seong-tak na gumanti. Binuksan niya ang bintana at itinapon ang paboritong vest ni Yang Min. Kahit anong pakiusap ni Yang Min, itinapon pa rin ni Seong-tak ang vest sa kalye. Lalong nagalit ang dalawa sa isa't isa.
Sa oras na yon, lalong lumakas ang itim na kaluluwa ng delivery man. Ang taong ito ay palaging sumusunod kay Yang Min ngunit wala siyang alam tungkol dito. Samantala, araw-araw na sinusubukan ni si Jin na magdala ng pagkain na allergic ang kanyang ama sa mga bodyguard at sinasabi nilang nakakain niya ito lahat. Nang marinig ito, agad na nalaman ni si Jin na hindi pa nagigising ang kanyang ama. Natakot ang kaluluwa ng kanyang ama na kapag mas marami pang iniimbestigahan si Jin, mas mapapahamak siya. Kaya't kinausap ng kaluluwa ng ama ang kaluluwa ni Yang Min, hinihiling ng chairman kay Yang Min na alagaan ang kanyang bunsong anak na babae. Sa sandaling yon, dumating si Taehyun at binigyan ang chairman ng isang iniksyon na lason upang panatilihing kumatos ang chairman. Alam ng chairman na may malaking plano ang kanyang anak na lalaki, kaya't gusto niyang hilingin kay Yang Min na protektahan ang kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, ang katawan ng delivery man na sanhi ng aksidente ni Yang Min ay nasa kritikal na kondisyon. Sa kabutihang palad, dumating si Jin sa emergency room ng tama sa oras. Biglang lumitaw ang kaluluwa ng delivery man at nakiusap kay Yang Min na iligtas siya. Ikinuwento niya kay Yang Min ang buong katotohanan. Noong araw na yon, dahil sa pera, sinadyang nagdulot ng aksidente ang delivery man kay Yang Min hindi inaasahan, siya mismo ang napunta sa kritikal na kalagayan. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Yang Min. Unti-unting nalilinaw ang mga tanong ni Yang Min. Bukod dito, narinig ni Yang Min ang usapan ina Director Han at si Jin at nalaman na si Director Han ang humiram ng telepono ni si Jin upang mag-text kay Yang Min noong araw ng aksidente. Kaya't kailangang imbestigahan ni Yang Min at linisin ang kanyang pangalan. Samantala, ang batang may malubhang karamdaman ay nagmamakaawa kay Xiong Tak para sa operasyon. Labis na nasasaktan si Xiong Tak, ngunit hindi niya ito magawa. Tanging si Yang Min lang ang may kakayahang gawin ang mahirap na kasong ito. Tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang ina habang umiiyak na lalong nagpalungkot kay Xiong Tak. Kaya't hinanap niya si Yang Min at nakiusap na pumasok ang kaluluwa nito sa kanyang katawan para operahan ang bata. Kapalit nito, tutulungan ni Xiong Tak si Yang Min na alamin ang katotohanan sa aksidente. Nagkasundo agad ang dalawa na magtulungan. Sa oras na ito, may dumating na pasyente sa emergency, ngunit patuloy siyang sinisigawan ng kanyang asawa. Lumalabas na pumunta ang biktima sa bundok para sa pakikipagrelasyon at nahulog. Dahil mukhang magulo ang kasong ito, kusang umalis si Yang Min. Pero si tanga na si Xiong Tak, sadyang pumasok sa katawan ni Yang Min para iligtas ang tao. Ngunit sa huli, hinatak ng asawa ang kanyang buhok. Sa oras na yon, walang malay ang pasyente at kailangang gamutin agad. Agad nilang inilabas ang asawa upang makapagtrabaho si Yang Min. Ang napakahusay na si Yang Min ay matagumpay na nalunasan ang pasyente. Matapos ang operasyon, dinala ang pasyente sa recovery room. Hindi inaasahan, dumating ang asawa ng kalaguyo para maghiganti. Matalino si Yang Min at mabilis na lumabas sa katawan ni Xiong Tak. Dahil ang doktor na nagligtas sa pasyente ay si Xiong Tak, siya ang binugbog. Matapos ang insidenteng ito, muling nagalit si Xiong Tak kay Yang Min. Hindi inaasahan, naitala ito ng kamera at nakita ng direktor. Inutusan niya ang security guard na magpadala ng mga video tungkol kay Xiong Tak araw-araw. Sa oras na ito, may isang babaeng umiiyak sa labas, humihiling na bawasan ang bayarin sa ospital ng kanyang kapatid. Siya ang kapatid ng delivery man. Upang mabayaran ang medical na bayarin ng kanyang kapatid, napilitang magtrabaho siya hanggang sa mapagod. Nangako ang delivery man kay Yang Min na kung magigising siya, siya ang magiging saksi sa aksidente ni Yang Min. Ito ang pagkakataon ni Yang Min upang ilantad ang balak ng direktor. Ngunit bago pa man makakilos si Yang Min, nagsimula ng manligaw ang direktor kay si Jin. Lumalabas na maraming taon na ang nakaraan, gusto na talaga niya si Jin. Nang makita niya itong kumuha ng butil ng kanin mula sa kanyang buhok at kainin ito, lalo siyang humanga. Kinahapunan, nagdala siya ng pagkain upang manligaw kay si Jin, ngunit nakita niya itong nakasandal ang ulo kay Yang Min. Kailangan niyang itapon ang baon. Ngayon na nasa koma na si Yang Min, dapat mapasa kanya si Jin. Sa parehong oras, nilansin ni Xiong Tak si Taehyun upang pumunta sa ibang lugar para palitan si Taehyun at bigyan ng gamot ang chairman. Nagkunwari si Xiong Tak na nalilito, kaya hindi napansin ng dalawang bodyguard, at matagumpay na nakapasok si Jin sa silid ng ospital. Nang lumabas ang security guard, pumasok si Jin upang makita ang kanyang ama. Ang makita ang kanyang ama na walang malay at lupaypay sa kama ay lubhang masakit para kay Jin. Ngayon, sigurado na siyang ang masama niyang kapatid ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang ama. Ilang sandali pa, lumabas si Jin na ikinagulat ng dalawang bodyguard. Sinabi niya na kung ayaw nilang mawalan ng trabaho, dapat nilang itago ang nangyari at huwag na siyang pigilan sa susunod na pagpasok. Sinabi ni Xiong Tak kay si Jin ang katotohanan tungkol sa delivery man na naging sanhi ng aksidente ni Yang Min, kaya nagpa siya si Jin na personal na pangasiwaan ang paggamot sa delivery man. Ngayon ang araw ng operasyon ng batang may malubhang karamdaman. Dinala ni Xiong Tak ang bata sa operating room. Sumunod din si Yang Min, ngunit hindi inaasahang hinarangan siya ng limitadong pader. Habang nagsisimula na ang operasyon, nalilito si Xiong Tak at hindi alam ang gagawin. Lumabas na ang katawan ni Yang Min ay isinailalim sa pag-scan, kaya lumampas ang kanyang katawan sa limitasyon ng operating room. Kaya't si Taehyun ang mangunguna sa operasyon, at si Xiong Tak ang magiging assistant. Ngunit hindi pa naipasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan, kaya't labis siyang nag-aalala. Maling-maling nahulog niya ang electric knife at aksidenteng napahawak ang kanyang kamay sa lupa. Dahil dito, siya ay pinaalis at kailangang mag-disinfect bago payagang bumalik. Nang naging kritikal ang sitwasyon, mabilis na naghanap si Yang Min ng tulong mula sa kaluluwa ni Uncle Tet. Naroon si Uncle Tet sa larawan ng tagalinis ng ospital at pumayag itong tumulong. Pumunta siya sa imaging room at inalis ang katawan ni Yang Min mula roon. Dahil dito, nakalapit si Yang Min sa operating room. Samantala, palpak si Xiong Tak at palaging napapagalitan. Sa tamang sandali, dumating si Yang Min at napasok ang kaluluwa niya sa katawan ni Xiong Tak.
Agad nagbago si Xiongtak at napakahusay na naisagawa ang operasyon. Ikinagulat ito ni Taehyun dahil hindi niya magawa ang mga simpleng hakbang. Kaya't sinabi ni Xiongtak kay Taehyun na tumigil na at hayaan siyang magpatuloy. Kapag may nangyari sa pasyente, mawawala ang posisyon ni Taehyun bilang propesor. Sa takot, iniwan ni Taehyun ang pwesto kay Xiongtak. Ang pagpapalit ng artipisyal na puso ay isang napakahirap at bihirang teknik. Ginawa na ito ni Yang Min noon kaya't sanay na siya. Labis na nagulat ang nakatataas. Pagkatapos ng operasyon, humiga ang dalawang binata na parang nanalo sa loto. Ngunit sa loob, nakatanggap si Sejin ng nakakagulat na balita mula sa isang kasamahang banyaga. Binasa ng propesor ang mga resulta ng pagsusuri ni Yang Min na nagpapakita na wala na siyang higit pa sa isang buwan upang mabuhay. Lubhang nalungkot si Sejin. Kinagabihan, nanatili si Yang Min ng magdamag upang hintayin ang paggising ng bata. Nang makita niyang dumilat ang mga mata ng bata, labis siyang natuwa na napaiyak siya. Hindi ito kailanman nangyari sa isang mayabang na tulad ni Yang Min kasabay nito. Gumawa si Yang Min ng ulat tungkol sa operasyon ng bata noong nakaraang gabi. Hindi alam ni Xiongtak na ginawa iyon ni Yang Min nang malaman niya. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid upang buksan ang computer at burahin ang ulat. Hindi inaasahan na iprinta na ito ni Taehyun. Natuklasan ni Taehyun na ang ulat ni Xiongtak ay kapareho ng naunang ulat ni Yang Min. Nagsimulang kabahan si Taehyun, iniisip kung talagang sinasapian si Xiongtak ng kaluluwa ni Yang Min. Samantala, takot si Xiongtak na mabunyag ang lahat kaya't pinagalitan niya ang kaluluwa ni Yang Min. Habang nagtatalo sila, dumating ang ina ni Xiongtak. Aksidenteng nakita ng ina si Xiongtak na parang nakikipag-usap mag-isa na mukhang nakakatakot. Dahil sanay na si Yang Min sa pakikipag-usap sa mga multo mula pagkabata, inakala ng ina na may sakit siya. Samantala, nagpunta si Xiongtak upang alisin ang drainage tube ng batang pasyente. Maraming usisero ang nanonood dahil narinig nilang magaling siya. Hindi inaasahan, dumilat ang bata at nakita ang kaluluwa ni Yang Min. Tinanong ng bata kung bakit siya napunta sa katawan ni Xiongtak. Natataranta si Yang Min at nahulog ang drainage tube. Nadismaya ang lahat ng nakakita. Samantala, nakita ni Sejin ang delivery man na kumatos at hindi pa rin nagigising. Habang sinusuri kung normal ang lahat, nagtataka siya nang biglang sumigaw ang tagalinis ng ospital dahil hindi magkasya ang takip ng basurahan. Kinailangan niyang suriin kung may mga dent. Naintindihan ni Sejin ang ibig sabihin nito kaya inalis niya ang benda sa ulo ng delivery man. At tama nga, may bara roon. Samantala, nalaman ni Xiongtak na lihim na ginagamit ni Yang Min ang kanyang katawan para magsagawa ng heart surgery sa isang singer. Nalaman ni Xiongtak na kung patuloy na papasok si Yang Min sa kanyang katawan, hindi na makakabalik si Yang Min sa sarili nitong katawan. Kaya't galit siyang pinagalitan si Yang Min. Dumating na ang araw ng ikalawang heart transplant ng singer. Noong una, si Yang Min mismo ang gumawa ng heart surgery para sa kanya dahil walang ibang nakagawa nito maliban sa kanya. Sa araw ng operasyon, nakasuot na si Yang Min ng blouse at dinala na rin ang female singer sa anesthesia room. Hindi inaasahan, biglang nawala si Xiongtak kaya napilitang palitan siya ni Taehyun. Nakatayo si Yang Min sa tabi, labis na nag-aalala dahil ito ang pasyenteng pinalitan niya ng heart valve 10 taon na ang nakalipas. Ang ikalawang pagpapalit ng heart valve ay 10,000 beses na mas mahirap. Nakatayo si Yang Min sa tabi, sobrang kaba, at sa wakas, nangyari ang kinatatakutan niya. Aksidenteng natamaan ni Taehyun ang coronary artery at napunit ito. Mabilis na bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Walang magawa si Yang Min sa kritikal na sandali, dumating si Xiongtak, kaya't pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan at mahusay na naitama ang pagkakamali ni Taehyun. Dahil dito, naging matagumpay ang operasyon. Ngunit paglabas ng operating room, hiningi ni Xiongtak na tapusin ang kontrata kay Yang Min mula ngayon. Hindi na niya papayagang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan dahil alam niyang kung muli itong mangyari, tuluyang mamamatay si Yang Min. Ang ina ni Xiongtak ay nanonood ng mga video na may kinalaman sa kanyang anak. Inutusan niya ang mga staff na burahin ang lahat. Hindi inaasahan, kinopya ng direktor na si Han ang lahat sa isang FSE at balak gamitin ito upang agawin ang mana. Ngayon, nagpasya si Xiongtak na kanselahin ang kontrata kay Yang Min. Ayaw niyang mamatay si Yang Min, ngunit sa kasamaang palad, dumating ang isang pasyente na may pumutok na abdominal aorta sa ospital. Wala nang doktor sa ospital na maaaring magsagawa ng operasyon, kaya't napilitang tanggihan ang pasyente at ilipat ito sa ibang ospital. Bigla, ginamit ni Xiongtak ang kanyang kamay upang harangan ang kama ng pasyente. Ang imaheng ito ay kapareho ng ginawa ni Yang Min 10 taon na ang nakalipas. Noon, siya mismo ang nagligtas ng ganitong pasyente. Sa pagkakataong ito, pareho nang iniisip sina Yang Min at Xiongtak ang magsagawa ng operasyon upang tulungan ang pasyente. Ang mga kahinatnan ay pag-iisipan na lang pagkatapos. Alam ni Yang Min na kailangan niyang mamatay sa huli, kaya't nais niyang gamitin ang natitirang oras niya upang magligtas ng buhay. Matapos ang matagumpay na operasyon sa pasyente, inanunsyo ni Sejin na nagising na rin ang delivery man. Umaasa si Yang Min na sasabihin nito ang buong katotohanan, ilalantad ang mga kasalanan ng direktor at malilinis ang pangalan ni Yang Min, ngunit hindi inaasahan, hindi niya naalala ang dating kasunduan. Labis na nagalit si Yang Min sa parehong oras, may ipinadala si Direktor Han upang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, parang panunuhol sa delivery man upang hindi ito magsabi ng totoo. Sayang ang kanilang pagsisikap na iligtas siya, ngunit ganoon ang ginawa nito. Habang galit na galit si Yang Min at gustong lunukin ng buhay ang delivery man, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Uncle Tet at ipinaliwanag na sinumang magising ay hindi maaalala ang mga ginawa ng kanilang kaluluwa. Nangangahulugan itong walang maalala ang tunay na delivery man at wala nang saysay na sisihin siya. Pumunta si Xiongtak upang paalalahanan ang delivery man na noong araw ng aksidente. Inupahan siya ni Direktor Han upang saksakin si Yang Min nang marinig ito. Labis na natakot ang delivery man.
Noong araw na yon, ang kaluluwa ng ama ni si Jin ay umupo at nakipag-usap sa kaluluwa ni Yang Min. Hiniling niya kay Yang Min na tulungan siyang parusahan ang kanyang anak na walang utang na loob, kaya kinabukasan, nagtipon ang mga mamamahayag upang tanungin ang anak. Lumabas na ang larawan ng ama habang nasa koma ay naipost online. Tulad ng inaasahan, ang mga taong sangkot sa iskandalo ay agad na pumunta sa silid ng chairman sa ospital. Parehong naroon ang direktor ng ospital at si Taehyun. Tinawag ni si Jin ang abogado ng kanyang ama na tagapag-ingat ng testamento at sinimulan ng abogado ang pagbasa sa testamento. Kasabay nito, inilabas ang isang do not resuscitate order na nangangahulugang kapag tumigil ang tibok ng kanyang puso, magiging epektibo ang testamento. Kaya pinanatiling nasa koma ang chairman ng kanyang anak dahil kung mamatay ang chairman, mawawala ang lahat sa kanya. Matapos ang iskandalong ito, labis na pinagalitan si Director Han ng ina ni Seong Tak. Sinabi niya na kahit gising o hindi ang pasyente, hindi maaaring magkamali sa ganitong bagay. Nang makita ni Director Han na hindi na maitago ang insidente, ibinunton niya ang sisi kay Taehyun. Personal na dinala ni si Jin ang kanyang ama upang suriin ang kanyang puso at baga, habang ang kanyang kaluluwa ay nanatili upang makipaglaro sa kaluluwa ni Uncle Ted. Mukhang ito na ang huling laro sa buhay ng chairman. Sinuri ni si Jin at nakita niyang wala ng senyales ng buhay ang kanyang ama. Tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso at baga. Lubos siyang umiyak dahil hindi niya ito matanggap. Ngunit kailangan niyang sundin ang do not resuscitate order. Kahit hindi niya gustuhin, tinanggal ni si Jin ang breathing tube upang ideklara ang kamatayan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nawala rin ang kanyang kaluluwa. Sa araw ng libing, muling pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seong Tak upang dalawin ang chairman. Alam ni Yang Min na kaunti na lamang ang natitirang oras niya, kaya't nagpasya siyang makipagtulungan kay Seong Tak upang tapusin ang lahat ng hindi pa naalaga ang kaso. Agad na sumang-ayon ang board ng ospital dito. Sobrang abala ang dalawa, halos walang pahinga sa loob ng ilang araw. Habang sobrang pagod si Seong Tak, ang kaluluwa ni Yang Min ay punong-puno ng lakas. Dahil kaluluwa si Yang Min, hindi siya napapagod. Ngunit sa tuwing may emergency na pasyente, sabay silang tumatakbo upang tulungan ito ng buong sigla. Samantala, sinubukan ni Taehyun na saktan si Yang Min, ibinigay niya kay Director Han ang ulat na minsang isinulat ni Seong Tak. Kumpiyansa si Taehyun na ang ulat na yon ay gawa ni Yang Min, sinabi niya kay Director Han na sinapian ng kaluluwa ni Yang Min ang nakababatang kapatid ng direktor. Sa una, hindi naniniwala si Director Han, ngunit biglang narinig niya na pupunta sa ospital ang kanyang lolo, kaya't dali-dali siyang umuwi. Hindi inaasahan, pagdating niya, pinagalitan siya ng kanyang lolo dahil hinayaang magtrabaho ng husto si Seong Tak. Alam nilang kumatos si Professor Yang Min at kulang sa surgeon, kaya't bakit hindi maghanap ng mahusay na doktor bilang kapalit. Iminungkahi rin ng kanyang lolo na kung hindi nila ito magawa, dapat na siyang magbitiw. Kinagabihan, dinalaw ni Yang Min si Jin at nakita itong umiiyak. Labis siyang nasasaktan dahil katatapos lang mawala ng kanyang ama, kaya hindi niya kayang tiisin yon. Paano niya mahaharap ang ganitong sitwasyon habang nakahiga lang siya sa koma, naghihintay ng kamatayan? Nang makita ni Yang Min ang kanyang pag-iyak, labis din siyang nalungkot. Pinagsisihan niyang hindi niya matulungan si Jin. Sa sandaling iyon, dumating si Seong Tak, kaya agad na pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seong Tak at pumasok sa silid. Ginamit ni Yang Min ang kamay ni Seong Tak upang takpan si Jin ng kumot at hindi niya nakalimutang haplusin ang kanyang mukha. Sa panaginip, napanaginipan din ni Jin si Yang Min. Malungkot niyang tinanong kung naroon ba talaga siya. Bigla siyang bumangon at niyakap si Yang Min, hindi inaasahan, dahil sa kasiyahang naramdaman, ang katawan ni Yang Min ay nagkaroon ng brainwaves. Masayang sinabi ni Yang Min kay Seong Tak na malapit na siyang magkaroon ng pagkakataong magising. Agad na tumakbo si Seong Tak upang tanungin si Jin kung may brainwaves na si Yang Min dahil dito, nagduda si Jin kung paano nalaman iyon ni Seong Tak. Napilitan si Seong Tak na magsinungaling at sinabing na panaginipan niya ito. Dahil sa posibilidad na magising, mas lalong minahal ni Yang Min ang buhay. Araw-araw niyang pinapakiusapan si Seong Tak na paalalahanan si Jin na kumain. Ang biglaang pag-aalala ni Seong Tak para sa kanya ay lalong nagpagulo kay Jin. Malinaw niyang naalala na narinig niya ang pag-awit ni Yang Min kagabi, ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Seong Tak. Ngunit nang niyakap niya ito, pakiramdam niya ay si Yang Min talaga yon. Naalala rin ni Jin na kagabi, hinaplos ni Seong Tak ang kanyang buhok. Talagang kakaiba ito. Samantala, nagsimula nang maghinala si Director Han na ang nakababatang kapatid ni Seong Tak ay sinapian ng kaluluwa ni Yang Min. Madalas niya itong lihim na pinapanood habang nag-opera at napansin niyang ang mahusay nitong paraan ng pag-opera ay katulad ng kay Yang Min. Bukod dito, nahuli niya ang kanyang kapatid na binubuhat ang katawan ni Yang Min, halatang sinapian ni Yang Min si Seong Tak. Sa kabilang banda, tumulong si Seong Tak sa isang babaeng multo na mahilig magbasa ng libro. Habang ang kanyang katawan ay nasa koma sa sariling silid, sinuri ni Seong Tak ang medical record at nalaman niyang dahil sa kakulangan sa tulog, natamaan ng babae ang kanyang ulo sa gilid ng mesa at nakoma. Ngunit hindi malinaw kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya magising. Kaya't direktang tinanong ni Yang Min ang kanyang kaluluwa. Sa pamamagitan nito, nalaman niyang dumugo ang ilong ng babae nang siya ay mahulog. Agad itong sinabi ni Seong Tak kay Jin. Bigla namang naisip ni Jin na ito ay telangiectasia syndrome at ang pagkahulog ay nagdulot ng impeksyon sa central nervous system nito. Lalo pang nagtaka si Jin kung paano nalaman ni Seong Tak ang kakaibang bagay na yon. Kung isasagawa ang brain surgery, may posibilidad na magising ang pasyente, ngunit napakadelikado ng procedure na ito kaya nag-alinlangan ang doktor. Tiniyak ni Jin na ito lamang ang paraan para magising ang pasyente. Ang kanyang determinasyon ay nakumbinsi ang doktor na sumang-ayon. Nang marinig ng kaluluwa ng babae ang balita, labis siyang natuwa.
Ngunit sa kritikal na sandali, gumamit ng panloloko si Director Han upang ibunyag ang katotohanang sinasapian ni Yang Min si Xiongtak. Ipinagawa niya kay Xiongtak ang isang operasyon sa punit na heart valve at dumiretso upang panoorin ito. Inutusan niya si Taehyun na maging assistant upang masusing obserbahan, upang kumpirmahin kung sinasapian nga si Xiongtak ni Professor Yang Min. Gaya ng dati, umiikot si Yang Min sa kanyang pulso bago magsimula ang operasyon. Napakahusay ng bawat galaw niya, lalo na ang kanyang ugali na gumamit ng kaliwang kamay sa pagtatahi. Inamin ni Taehyun na lahat ng operasyon ay eksaktong pareho, walang pagkakaiba. Labis ding nagulat ang direktor sa labas, at para makasiguro, tinawag niya si Sejin upang lumikha ng distraction. Sinadya ni Taehyun na magtanong ng isang bagay na tanging si Yang Min lamang ang makakaalam. Hindi sinasadyang sinagot ito ni Xiongtak, kaya't nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang matuklasan ni Yang Min ang plano, huli na ang lahat. Ngayon, nalaman nilang sinasapian nga ni Yang Min si Xiongtak. Nang malaman na hindi na niya maitago ito kay Director Han, diretsahan ng inamin ni Yang Min na ang katawan ni Xiongtak ay kontrolado ng kaluluwa ni Professor Yang Min. Ngunit hindi ba si Yang Min ang e-money printing machine niya? Kaya't nagmakaawa siyang maghintay na lamang ito na magising at huwag siyang saktan. Dahil alam ni Yang Min ang lahat ng lihim ni na Director Han at ng anak ng Taekwon. Hindi nakapagsalita si Director Han at walang masabi. Kalmadong umalis si Yang Min sa anyo ni Xiongtak. Matapos ang pag-uusap na yon, sinimulang maapektuhan si Director Han ng pag-iral ng mga multo. Maging sa pakikipag-usap, hindi na siya makapagsalita ng maayos dahil takot siyang nakikinig si Yang Min. Sinabi rin ni Yang Min kay Xiongtak na alam na ni Director Han ang lahat. Ikinuwento ni Xiongtak na noong bata pa siya, nagkaroon siya ng aksidenteng muntik ng ikamatay niya, at mula noon nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga multo. Noong bata pa siya, labis siyang natakot at tumakbo. Ngunit kalaunan, nagkunwari siyang hindi niya ito nakikita, kaya naging maayos naman siya. Gayunpaman, sa tuwing nag-opera siya, lumalabas ang mga kaluluwa ng pasyente at labis siyang natatakot. Kaya't palagi niyang iniiwasan ang surgical practice. Dahil dito, lagi siyang umaasang magising na si Yang Min sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, narinig ng Director Han ang kanilang pag-uusap. Nang lumabas si Sejin sa silid habang abala sa telepono, palihim na pumasok si Han at sinubukang alisin ang breathing tube ni Yang Min dahil kung mamamatay si Yang Min, matatapos ang lahat. Wala nang makakapanakot sa kanya. Ngunit naisip niyang mawawala rin ang kanyang e-money printing machine, kaya't hindi niya itinuloy. Kinagabihan, umuwi si Director Han at tinanong si Xiongtak kung bakit niya hinahawakan ang multo. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Xiongtak at iminungkahi na makipagtulungan na lang si Director Han. Kung magsisisi si Director Han, patatawarin siya ni Xiongtak. Hindi inaasahan, binaliktad siya ni Director Han at tinakot si Xiongtak. Paano kung mamatay si Yang Min? Kinabukasan, mabilis na tumakbo si Xiongtak sa ospital upang hanapin si Yang Min sa kabutihang palad, ayos naman siya. Ngayon ang araw ng operasyon ni Sejin. Si Sejin ang pangunahing doktor na nagsagawa ng operasyon. Bagamat matagumpay ang operasyon, kailangan pa rin ng ilang panahon ng gamutan. Kapag tuluyang gumaling ang impeksyon sa utak, maaaring magising ang pasyente. Alam ni Xiongtak na ang kasiyahan ay makakatulong upang mas mabilis magising si Yang Min, kaya't maingat niyang pinabantayan ang katawan ni Yang Min sa kanyang mga kasamahan. Bumili siya ng tiket para kay Sejin upang manood ng concert at hinayaan niyang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan upang sumama kay Sejin. Kaya noong araw na yon, si Yang Min sa anyo ni Xiongtak at si Sejin ay nanood ng concert. Habang magkatabi silang nakaupo, biglang sumagi sa isipan ni Sejin ang kanyang mga alaala bilang estudyante. Kahit mahirap ang sitwasyon, lagi silang magkasama. Paglabas nila ng teatro, tinanong ni Sejin nang may pagtataka kung bakit pinili ni Xiongtak na maging isang siruhano. Sinagot niya ito na minsan siyang nangako sa isang babae na gagawin yon at isa siyang neurologist. Ang sagot na ito ay eksaktong katulad ng pangako nila ni Yang Min noong isang araw. Biglang natigilan si Sejin. Hindi niya maintindihan kung bakit alam iyon ni Xiongtak. Mula nang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiongtak, maraming gulo ang nangyari sa kanyang buhay. Ang batang pasyenteng inoperahan nila ay biglang iniwan ng kanyang kaluluwa upang hanapin si Professor Yang Min. Ang katawan ng bata ay walang malay sa sahig at ginagamot ng isang babaeng nurse. Nang dumating si Xiongtak, biglang tinanong ng nurse ang kaluluwa ni Professor Yang Min kung naroroon siya. Lubha silang nagulat sa tanong. Hindi nila inaasahan na alam na pala ng nurse ang tungkol sa pagpasok ng kaluluwa ni Professor Yang Min sa katawan ni Xiongtak. Bagamat hindi nakikita ng nurse ang kaluluwa, nagsalita siya ng may kumpiyansa. Napansin niya kasi na si Professor Yang Min lamang ang nagpapainit ng mga kamay bago mag-opera. Bumalik silang dalawa upang obserbahan ang bata at natuklasang kailangan nito ng isa pang operasyon upang baguhin ang posisyon ng artipisyal na balbula. Ngunit si Xiongtak ay isang intern lamang, kaya wala siyang kapangyarihang mamuno. Tumawag siya ng ibang mga profesor upang isagawa ang operasyon. Hindi inaasahan, tumanggi silang lahat. Maging sa ibang mga operasyon, tinanggal ang pangalan ni Xiongtak. Ang mga bagay na ito ay gawa ni Director Han. Labis na nagalit si Xiongtak ngunit wala siyang magawa. Si Yang Min ay may pondo para sa mga pasyenteng hindi makabayad ng ospital at kabilang ang batang ito sa listahan. Sinabi ng pinuno ng departamento na kung hindi maoperahan ang bata agad, hindi na ito magigising. Lumapit si Xiongtak kay Director Han upang humiling na operahan ang bata. Ngunit ginamit ni Director Han ang personal na issue upang maghiganti. Lahat ng pasyenteng hawak ni Yang Min ay kailangang itigil ang pagsusuri. Ang pera ng pondo ay ililipat sa pondo na hawak ni Director Han. Napanganga ang pinuno ng departamento. Paano niya naisipang ipagpalit ang buhay ng pasyente para sa pera? Sa parehong oras, tumakbo ang kaluluwa ng bata upang yakapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawa. Nang makita niya ang kanyang katawan sa kama, umiyak siya ng husto, kaya't hindi nakatiis si Xiongtak.
Nakipagtulungan siya sa pinuno ng departamento at iba pang mga propesor upang magplano ng eksena upang linlangin si Director Han. Binago ng lahat ang kanilang schedule, naghihintay sa araw ng operasyon ng bata, ngunit si Xiong Tak lamang ang may bakanting oras. Kaya pinayagan si Xiong Tak na pumasok sa operating room bilang isang assistant. Nasa labas si Director Han, nanonood upang tiyakin kung si Yang Min o si Xiong Tak ang gumagawa. Hindi inaasahan, nanginginig ang kamay ni Xiong Tak habang nag-opera. Mukhang hindi na matatag ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at katawan na napakapanganib para sa operasyon. Pati ang pinuno ng departamento at si Director Han sa labas ay kinakabahan din para kay Xiong Tak. Sinubukan ni Yang Min na alalahanin ang pangakong tulungan ang batang ito na makabalik sa kanyang ina. Ngunit patuloy pa rin ang kakaibang sitwasyon. Napakahirap tapusin ang operasyon. Matapos ang operasyon, mabilis na tumakbo si Yang Min palabas. Tinanong niya si Uncle Tef kung bakit nagkakaroon ng problema tuwing pumapasok ang kaluluwa niya kay Xiong Tak. Ngunit hindi rin ito maintindihan ni Uncle Tef. Mas lalo pang naging kakaiba nang biglang maalala ni Xiong Tak ang operasyon. Ngunit dati, kapag pumasok ang kaluluwa ni Yang Min, hindi niya ito natatandaan. Ang kaluluwa ng bata ay malapit nang magising at agad na pumunta kay Yang Min. Tinanong ng bata si Yang Min kung natulungan niya itong magising, bakit hindi rin magising si Yang Min. Parang pinunit ang puso ni Yang Min sa tanong na ito. Gusto niya talaga pero hindi niya magawa. Niyakap ng magtiyuhin ang isa't isa. Biglang nawala ang kaluluwa ng bata. Nagmamadaling pumunta si Yang Min sa ospital at nagising ang bata. Ngunit ngayon, si Xiong Tak lamang ang nakikita at nahahawakan ng bata. Walang pakundangan na tinukso ni Xiong Tak si Yang Min. Nasaktan si Yang Min at umalis. Sumigaw siya ng galit dahil gulay na siya. Kahit anong gawin niya, si Xiong Tak lamang ang makikinabang. Malungkot siyang bumalik sa kanyang kwarto at nakita si Jin na natutulog sa tabi ng kanyang katawan. Isa na namang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding hinanakit. Umiyak si Yang Min ng parang bata. Bakit lahat sila nagdurusa dahil sa kanya? Sinisigawan niya ang kanyang katawan na magising. Gaano pa ba siya magpapahirap sa lahat? Sa labas, narinig ni Xiong Tak ang lahat. Nasaktan din siya para kay Yang Min. Kinabukasan, biglang bumalik ang kapatid ni Jin sa ospital. Dumiretso siya sa kwarto ni Yang Min upang hanapin si Jin. Narinig ng kaluluwa ni Yang Min ang isang nakakagulat na bagay. Lumabas na noong araw, sinadyang pilitin ng kanyang kapatid si Jin na pumunta sa Amerika. Kung hindi, ipapabasag niya ang braso ni Yang Min noong araw na yon. Nag-upa siya ng mga siga upang babalaan si Yang Min. Tinakot nilang gawing inutil ang kamay ni Yang Min upang hindi na makapag-opera. Ngayon, narito siya upang manggulo muli. Gusto niyang pilitin ang kapatid na pumirma upang makuha ang mana ng kanilang ama. Walang magawa si Yang Min habang pinapanood si Jin na nahihirapan laban sa masamang kapatid niya. Sa kabutihang palad, dumating si Xiong Tak sa tamang oras. Pinasok ng kaluluwa ni Yang Min ang katawan ni Xiong Tak at hinawakan ang kwelyo ni Jin Suk. Pagkatapos, sinuntok niya ng diretsyo ang masamang kapatid. Sa oras na yon, dumating ang direktor ng ospital. Bumalik sila sa kwarto upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kanilang planong pumatay ng tao. Gayunpaman, nais nang umatras ni Direktor Han mula sa plano. Ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan kay Jin Suk. Nang makita ito, agad na nagbanta si Jin Suk na ilalantad ang ospital na pumatay kina Yang Min at sa kanilang ama. Pagkarinig nito, labis na natakot si Direktor Han. Natuklasan ni Uncle Ted ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema tuwing pumapasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiong Tak. Ang dahilan ay dahil unti-unting bumubuti ang kondisyon ng kumatose na katawan ni Yang Min, kaya ang kanyang kaluluwa ay minsang bumabalik sa kanyang katawan. Ngayon, kung patuloy nilang papayagan ang kanilang kaluluwa na maglipat-lipat, maapektuhan ang kaluluwa ng dalawang tao. Dahil dito, napilitan si Yang Min na tigilan ang pagsasanib kay Xiong Tak. Kaya't pansamantalang ipinagpaliban ang mga operasyon. Nakita ni Xiong Tak na bilang isang doktor, kung hindi siya makakatulong sa mga pasyente, mawawalan ng kahulugan ang kanyang buhay. Kaya't nag-aral siya ng husto, araw at gabi. Sa panahong ito, nakipagkita si Direktor Han kay Taehyun. Sinabi niya na ang isang pasyenteng kakagaling lang ay biglang namatay kinabukasan. Paano kung gamitin nila ang pamamaraang ito kay Yang Min? Kasabay nito, pumunta si Xiong Tak kay Jin at ipinagtapat ang lahat. Ang mga kilos na pamilyar kay Jin ay dahil sa pagpasok ni Yang Min sa katawan ni Xiong Tak. Napansin ito ni Yang Min at mabilis na sumigaw upang pigilan ito. Kung hindi titigil, papasok si Yang Min sa katawan ni Xiong Tak. Napilitan si Xiong Tak na umalis, iniwang litong-lito si Jin sa kwarto. Sa labas, nagkaroon ng argumento ang dalawa. Nang lumingon si Yang Min, nakita niyang nakahandusay si Jin sa sahig. Mabilis niyang ginamit ang katawan ni Xiong Tak upang dalhin si Jin sa emergency room. Lumabas na si Jin ay labis na napagod at kulang sa tulog kaya siya nahimatay. Kasabay nito, bumalik si Taehyun sa ospital. Ayon sa utos ni Direktor Han, siya ang papatay sa katawan ni Yang Min ngayong araw. Pumunta si Taehyun sa kwarto ni Yang Min upang paslangin ang katawan nito, ngunit naglagay si Xiong Tak ng mga gwardya, kaya wala siyang magawa. Pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiong Tak at personal na naghanda ng mga pagkain gusto ni Jin, pagkatapos ay dinala siya upang mamili ng damit. Muli, naramdaman ni Jin ang kakaibang lapit kay Yang Min. Sa sobrang damdamin, hindi niya napigilang maiyak. Kinabukasan, umuwi si Xiong Tak upang tulungan ang kanyang ina sa pagbabantay ng mga manggagawa sa tubo. Napulot niya ang gripo at aksidenteng nabasa ang lahat. Biglang may naisip si Xiong Tak at dali-daling bumalik sa ospital. Natuklasan niya ang dahilan ng matinding pagkakoma ni Yang Min dahil sa pagkapipi ng daloy ng dugo papunta sa utak nito. Kaagad nilang isinailalim si Yang Min sa CT scan. At totoo nga, natuklasang may pinipigil ang kanyang ugat. Sa sobrang tuwa, niyakap ni Jin si Xiong Tak. Mabilis na pumasok si Yang Min sa kanyang katawan upang maramdaman ang masayang sandaling iyon. Pagkatapos, nagpatawag si Xiong Tak ng pagpupulong sa mga propesor.
Ipinaliwanag niya ng may kumpiyansa ang bawat detalye, kaya't humanga ang mga propesor sa kanya. Sinabi ng pinuno ng departamento na dapat nang itakda ang operasyon. Hiniling ni Xiongtak na ang pinuno ng departamento ang maging pangunahing siruhano at siya ang magiging assistant. Itinakda nila ang operasyon ni Yang Min kinabukasan ng umaga. Ngunit nag-aalala si Yang Min dahil sinabi ni Uncle Ted na huwag nang pumasok ang kaluluwa. Dahil kahapon, habang namimili sila ni si Jin, nagkaroon din ng problema ang kanyang kaluluwa. Kung mangyari ito sa brain surgery, napakadelikado nito. Nagdesisyon si Yang Min na turuan si Xiongtak ng lahat. Kahit na may mangyari, may magagawa si Xiongtak. Sa kabilang panig, nalaman ni Director Han na magiging assistant si Xiongtak sa operasyong ito. Naalala niya na kamakailan lang ay nagkakaproblema si Yang Min tuwing nagsasanib ang kaluluwa nito. Kaya agad siyang nagplano ng masamang balak. Sa oras na yon, may pasyenteng pumutok ang aorta at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Ngunit wala nang ibang siruhano sa ospital. Hindi maiwasan ni Xiongtak na tanggapin ang operasyon. Labis itong ikinagalit ni Yang Min, sinabi niya, delikado ang maging sinasaniban ngayon. Kung may mangyari sa operasyon, maaaring mawala ang buhay ng pasyente. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Xiongtak at itinuloy ang operasyon. Pagpasok sa operating room, nalito si Xiongtak at hindi alam ang gagawin. Habang patuloy na bumababa ang presyon ng dugo ng pasyente, labis na nag-aalala si Yang Min sa labas. Tumingin si Xiongtak sa bintana para humingi ng tulong. Nang mag-ulat ang makina na malapit nang mamatay ang pasyente, nagdesisyon si Yang Min na ipagsapalaran ang pagsanib sa katawan ni Xiongtak upang ituloy ang operasyon. Napakahusay ng mga galaw at naisip na maliligtas ang pasyente. Ngunit hindi inaasahan, nang malapit nang matapos ang operasyon, itinulak palabas ang kaluluwa ni Yang Min mula sa katawan ni Xiongtak. Wala nang ideya si Xiongtak kung ano ang gagawin. Mabilis na sinubukan ni Yang Min na bumalik sa katawan ni Xiongtak, ngunit hindi na niya magawa. Sa kritikal na sandali, tumakbo si Uncle Ted at sumigaw kay Xiongtak na ituloy ang operasyon. Ngunit huli na, wala na ang tibok ng puso ng pasyente. Tumayo ang kaluluwa ng pasyente at tinipigan sila. Nanlumo si Xiongtak dahil nawalan siya ng buhay ng isang tao. Hindi niya kinaya kaya tumakbo siya palabas. Dahil sa kabiguan ng operasyon, tinawag ni Director Han ang pinuno ng departamento para mag-imbestiga. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng departamento na hindi ito isang insidente sa medisina dahil pumutok na ang aorta ng pasyente bago pa yon. Gusto lamang ni Xiongtak na iligtas ang pasyente kaya siya nag-operate. Pinrotektahan ng lahat si Xiongtak dahilan upang magalit si Director Han, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, labis na naapektuhan si Xiongtak kaya pinutol niya ang koneksyon sa lahat. Nag-alala ang ina niya kaya hinanap siya kung saan-saan. Nakita ito ni Director Han at sinabi agad na ito ay dahil pinilit nilang maging doktor si Xiongtak. Kung mahal nila si Xiongtak, hayaan na lamang siyang umuwi. Pagkatapos, nag-usap si Director Han at dalawang tao kung paano nila papatayin si Yang Min. Sinabi niyang ipapakita nila na aksidente ang operasyon ni Yang Min na dapat mamatay siya bago pamandalhin sa operating room. Sa ganitong paraan, hindi mananagot si Taehyun. Dahil wala si Xiongtak, papalitan siya ni Taehyun. Naghanda rin sila ng alak upang ipagdiwang ang pagkamatay ni Yang Min. Naroon ang kaluluwa ni Yang Min at narinig ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Xiongtak at ibalik siya. Pumunta ang nurse sa bahay ni Xiongtak at nakita siya roon. Hindi inaasahan, nakahanda na ang kanyang resignation letter at ipinadala niya ito sa nurse upang isumite. Ngunit sa kabilang banda, hindi sumuko ang kaluluwa ni Yang Min. Matibay ang paniniwala niyang si Uncle Ted ang kaluluwang sumanib sa kanya. 12 taon na ang nakalilipas. Nakiusap siya kay Uncle Ted na tulungan siya, kaya nag-isip si Uncle Ted ng plano upang tawagin pabalik si Xiongtak. Ngunit sa panig ng ina, pumayag na siya sa pagbibitiw ni Xiongtak. Nagplano ang mag-ina na maglakbay sa malalayong lugar. Sa oras na yon, may tumawag kay si Jin kaya kinailangan niyang umalis agad. Hindi inaasahan, ilang hakbang lamang ang layo, tumawag ang nurse upang sabihin na nasa panganib si Yang Min. Bumalik si Jin at natuklasan niyang may nagbaba ng kanyang kama na naging sanhi ng pag-agos ng tubig pabalik na nagdulot ng pneumonia. May kasamahan na nagulat ng balita at nang marinig ito, agad niyang kinansela ang kanyang pagbabalik na flight. Hindi inaasahan, nang bumalik siya sa ospital, nalaman niyang ito ay pakana ni Yang Min upang maibalik si Xiongtak. Labis itong ikinagalit ni Xiongtak. Pag-uwi, nakatanggap si Xiongtak ng mensahe na ang operasyon ni Yang Min ay naantala ng walang katiyakan. Biglang nakaramdam ng lungkot si Xiongtak. Naalala niya kung paano nakapagligtas si Yang Min ng maraming pasyente dahil sa kanyang kakayahan. Kung mawawala ang isang talentadong doktor tulad ni Yang Min, maraming pasyente ang hindi maililigtas. Hindi inaasahan, kinabukasan, sinabi ng mga kasamahan na kailangang ilipat si Yang Min sa ospital. Nang marinig ito, nais agad ni Xiongtak na bumalik sa ospital, ngunit biglang may batang nahulog sa tabi niya, nawala ng malay. Dumating ang dekano at tinanong ang ina tungkol sa sakit ng bata. Biglang pumasok ang kaluluwa ni Uncle Ted sa isang taong tumakbo para bumili ng mga pangunang lunas. Nang maibalik ito, pumasok ang kaluluwa ni Uncle Ted sa ulo ng departamento upang magbigay ng pangunang lunas sa bata. Dahil sa ilang maliliit na pamamaraan, nailigtas ang bata sa oras. Lumalabas na si Uncle Ted ay isang mahusay ding doktor. Nang matapos, nagmadali si Xiongtak na pigilan si Jin sa paglipat kay Yang Min. Nangako siyang lalaban kasama si Yang Min hanggang matapos ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Xiongtak ang lahat ng kanyang gamit sa ospital upang manatili. Nag-hire pa siya ng mga bodyguard upang bantayan ang kwarto ni Yang Min para maiwasan ang anumang masamang mangyari. Pagkatapos nito, araw-araw niyang sinusundan ang kaluluwa ni Yang Min upang magtanong tungkol sa operasyon. Nais niyang gamitin ang sariling kakayahan upang iligtas ang mga pasyente. Ang unang hakbang ay ang magpraktis ng simpleng tahi sa unan, kaya't nagpraktis siya araw at gabi. Sunod niyang pinag-aralan ang paglalagay ng tracheal tube.
Sa kanyang kabagalan, napilitang sabihin ni Yang Min na kung ganito siya, patay na ang pasyente. Napakasipag ni Xiong Tak na ginugol niya ang buong oras ng tanghalian sa pagkuha ng bawat butil ng bigas upang sanayin ang kanyang kamay. Unti-unting nagpraktis siya ng pagtahi ng mga ugat gamit ang mga lobo. Sa simula, naging clumsy siya na ikinagalit ni Yang Min, ngunit dahil sa tiyaga, nagtagumpay siya. Lumipat si Xiong Tak sa pagpraktis sa modelong puso. Nagpuyat siya buong gabi hanggang sa makatulog sa mesa. Sa kasamaang palad, biglang dumating ang maraming emergency cases dahil sa sunod-sunod na aksidente. Isa sa kanila ang pinakagrabe. Matapang na kinuha ni Xiong Tak ang kasong ito. Nakabantay si Yang Min at dahan-dahang ginabayan si Xiong Tak. Sa unang pagkakataon, ginamit ng trainee ang kanyang tunay na kakayahan. Siya mismo ang nagtahi sa sugat ng pasyente. Maayos ang lahat noong una, ngunit biglang nagkaroon ng cardiac arrest ang isa. Sinubukan ng mga doktor ngunit nabigo. Lumabas ang kaluluwa ng biktima na ikinataranta ni Xiong Tak. Opisyal nang sumuko ang mga doktor. Ang kaluluwa ng pasyente ay halos mawala na. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yang Min kay Xiong Tak na huwag sumuko. Tumalon siya sa mesa at buong pag-asa niyang pinisil ang dibdib ng biktima. Napaka-emosyonal ng mukha ni Xiong Tak. Tinutukan niya ang multo na determinadong iligtas ito. Laking gulat ng lahat sa paligid. Sa wakas, bumalik ang kaluluwa ng biktima. Nagpakita ng senyales ng buhay ang biktima. Bumuntong hininga si Xiong Tak. Nakatayo si Jin sa tabi at pinagmasdan ang lahat. Nagsimula siyang magduda. Naalala niya ang sinabi ni Taehoon na ang kaluluwa ni Yang Min ay pumasok sa katawan ni Xiong Tak. Bukod pa rito, maraming beses na pakiramdam niya ay si Yang Min yon. Marahil ang kaluluwa ni Yang Min ay pumasok sa katawan ng taong iyon. Nagdesisyon si Jin na beripikahin ito para sa kanyang sarili. Agad niyang tinanong ang nurse tungkol sa pagkain na hindi gusto ni Xiong Tak. Pagkatapos ay inimbitahan niya ito na kumain. Sa hindi inaasahan, kumain si Xiong Tak ng maayos. Dahil dito, tumaas ang paniniwala ni Jin na si Yang Min ang tao sa kanyang harapan. Masaya niyang sinabi na mula ngayon, imbitahan niya itong kumain araw-araw. Hindi inaasahan, habang naglalakad ang dalawa sa kalye, isang sakuna ang nangyari. Ang kuya, na palaging nagmamasid sa kanila, ay dumating upang maghasik ng gulo dahil iniisip niyang nagde-date si Jin at si Xiong Tak. Ipinadala niya ang kanyang mga junior upang lihim na atakihin si Yang Min na naging sanhi ng paglabas ng kaluluwa ni Yang Min mula sa katawan ni Xiong Tak. Tumakbo si Jin at nakita niyang nawalan ng malay si Xiong Tak. Mahina ang kaluluwa ni Yang Min na naroroon lang sa tabi niya. Dahil hindi naroroon ang kanyang katawan, nagsimulang maglaho ang kaluluwa ni Yang Min ng mga oras na yon. Biglang tinawag ni Jin ang pangalan ni Yang Min. Alam niya ang lahat ng lihim sa pagitan nila ni Xiong Tak. Agad na tinawag ni Jin ang nurse upang magpadala ng ambulansya. Dumating si Uncle Teth at nakita niyang malapit nang mawala ang kaluluwa ni Yang Min nang malagay sa panganib. Mabilis siyang pumasok sa katawan ng isang empleyado, kinuha ang katawan ni Xiong Tak, at inilagay ito upang makapasok ang kaluluwa ni Yang Min. Dahil dito, naligtas ang kaluluwa ni Yang Min nang pumasok si Yang Min sa kotse. Napansin niyang alam na ni Jin ang lahat. Tinitigan siya ni Jin ng may kasiyahan. Mula noon, araw-araw ay masaya si Jin. Si Yang Min naman ay dumadalaw araw-araw upang ipasa ang kanyang mga mensahe kay Xiong Tak para kay Jin. Pati na rin ang katawan ni Xiong Tak ay pinahiram niya upang makapagsalo sila ni Jin sa tanghalian araw-araw. Nakita ito ng kasintahan ni Xiong Tak at labis na naging selosa. Sinadyang slap niyang malakas si Yang Min upang mapaalis ang kaluluwa nito. Nagsimula ang dalawang babae na mag-away dahil sa katawan ni Xiong Tak. Nang makita nilang may nangyayaring hindi tama, nagdesisyon silang umupo at mag-usap. Magpapalitan sila sa pagmamahal kay Xiong Tak. Tanging sa mga odd days lamang papahiram si Yang Min ng katawan ni Xiong Tak upang makapag-date kay Jin. At tuwing pahihiramin siya ng katawan ni Jin, hindi ito lalampas ng 2 oras. Nang magmukhang maayos na ang lahat, napansin ni Jin na tumaas ang bilang ng white blood cells ni Yang Min matapos ipatest ang katawan niya. Sinabi ni Jin na mabilis na kumakalat ang mga bakterya na hindi tinatablan ng gamot, na nagpapalala ng pneumonia. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Agad na nagsagawa ng medical council meeting si Xiong Tak. Ang sakit na ito ay mas komplikado kumpara sa huling pagkakataon. Dahil bukod sa operasyon, may kasamang impeksyon. Isang pagkakamali lang at mawawala ang buhay. Kung magsasagawa ng thoracic surgery, maaari itong ganap na malutas. Ngunit 99% ng pagkakataon, magtatagumpay ito. Kahit naligtas ang pag-opera sa leg, kakailanganin niyang magsuot ng neck tube habang buhay. Magiging mahirap ang araw-araw na gawain at maaaring mabarahan ang tubo anumang oras. Lumabas si Yang Min at si Xiong Tak upang mag-usap ng pribado. Alam nilang kung magpapa-opera sila sa leg, maaari nilang mailigtas ang buhay ni Yang Min, ngunit sa kalaunan, mawawala ang kakayahan ni Yang Min na magligtas ng mga tao. Kaya nagdesisyon si Xiong Tak na kahit anong mangyari, hahanapin niya ang pinakamagaling na doktor upang matulungan si Yang Min na magkaroon ng thoracic surgery. Tinawagan niya ang mga pinakamahusay na professor. Ngunit dahil sikat na doktor si Yang Min, walang nais na mag-opera sa kanya. Kung magkamali, masisira ang kanilang reputasyon magpakailanman. Dahil walang doktor na matutulong sa kanya, hiniling ni Yang Min kay Xiong Tak na pumunta kay Taehyun. Kahit na alam niyang ilang beses na siyang gustong patayin ni Taehyun, ipinagsapalaran ni Yang Min at tinanong si Taehyun upang sumama sa surgery team. Nakita rin ni Dr. An na ang tao sa harap niya ay ang kaluluwa ni Yang Min. Agad na nagpunta si Taehyun upang makita si Director Han at hilingin na operahan si Yang Min. Gamitin niya ang pagkakataong ito upang patayin si Yang Min tulad ng kanyang pangako. Masayang tinanggap ni Director Han ang hiling ni Taehyun at agad nagsimula ang operasyon ni Yang Min. Nandyan ang hepe ng departamento at ang pinakamahusay na mga doktor, pati na rin si Director Han. Si Taehyun ang mangunguna sa operasyon. Tumango siya kay Director Han. Pagkatapos, pumasok si Xiong Tak bilang assistant. Nagkatagpo ang kanilang mga mata, isang hudyat na magsimula na ang operasyon.
Ngunit biglang nagpalitan ng pwesto sina Xiongtak at Taehyun na nagpasabog ng gulat sa mga tao sa labas. Pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiongtak. Gaya ng dati, pinaikot niya ang kanyang mga pulso bago ang operasyon, sabay inihayag ni Yang Min na babaguhin nila ang nilalaman ng operasyon. Mula sa neck surgery na original, naging thoracic surgery ito. Sa katunayan, pumunta si Taehyun sa opisina ni Yang Min noon. Naupo siya at umiyak dahil sa pagsisisi sa mga maling nagawa niya. Kaya naman nagtitiwala si Yang Min sa kanya. Nag-ayos sila upang lokohin si Direktor Han at makuha ang kanyang pahintulot na magsagawa ng operasyon. Kay Yang Min kasabay nito, isinagawa ang pinakamahirap na operasyon sa kasaysayan ng medisina. Si Yang Min ang nagsagawa ng operasyon sa kanyang sarili. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa pangyayaring pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiongtak. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa na naging dahilan upang magdapo ang dugo. Ang mga tao sa labas ay labis na nag-aalala. Kailangang maging matapang ni Xiongtak upang magpatuloy. Bawat hiwa sa operasyon ay tumpak at maayos at agarang naitama ang mga pagkakamali. Kahit na lalong nanghihina ang kanyang katawan, patuloy na nagsikap si Yang Min upang matapos ang operasyon. Hanggang sa ang pinakamahalagang bahagi ay tinahina, biglang naalis ang kaluluwa ni Yang Min mula sa katawan ni Xiongtak. Ngayon ay masyado nang mahina si Yang Min upang pumasok pa sa katawan ni Xiongtak. Dapat sana ay si Taehyun na ang magtapos ng operasyon. Ngunit hindi inaasahan, direktang hiniling ni Yang Min kay Xiongtak na tapusin ito. Nais niyang gamitin ang kanyang katawan upang tulungan si Xiongtak na malampasan ang kanyang takot. Ngunit ito ang katawan ni Yang Min, kaya't malaki ang pressure kay Xiongtak. Patuloy na ini-encourage siya ni Yang Min sa kanyang tabi upang magpatuloy at gabayan siya sa lahat ng bagay. Maingat na isinagawa ni Xiongtak ang bawat hakbang na nagdulot ng unti-unting pagpapalabo ng kaluluwa ni Yang Min. Matapos maisagawa ang sugat ng operasyon, bumalik ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Inanunsyo ng doktor na ang lahat ng indikasyon ay matatag. Lahat ng doktor ay masaya, ngunit si Direktor Han lamang ang malungkot. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng hepe ng departamento kay Taehyun na ilang beses inirekomenda siya ni Yang Min sa posisyon ng professor. Ngunit hindi ito inaprubahan ni Direktor Han dahil sa kanyang diskriminasyon dahil pumasok si Taehyun sa isang hindi kilalang paaralan. Pinagalitan ni Direktor Han si Taehyun dahil hindi niya napatay si Yang Min. Sinabi ni Taehyun na nais niyang magbayad pinsala sa kanyang mga kasalanan at hindi na niya nais na muling mabuhay sa masamang paraan. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Xiongtak ang kanyang telepono, nadiskubre niya ang isang video. Noong oras na iyon, pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Xiongtak at inirecord ito. Natakot si Yang Min na kapag nagising siya, makakalimutan niya ang lahat ng magagandang alaala ng siya ay isang kaluluwa, lalo na ang katotohanan na minsan niyang hiniram ang katawan ni Xiongtak. Ang video ay nagkukwento ng lahat ng detalye ng 3 buwan nang naging kaluluwa si Yang Min kasabay nito, nagising si Yang Min. Agad na tumakbo si Xiongtak upang ipakita ang kanyang saya. Tulad ng inaasahan, wala nang alala si Yang Min, malupit na pinaalis siya ni Yang Min. Nagdala si Jin ng mga bulaklak upang ibigay, ngunit nakalimutan ni Yang Min na nagkaayos sila ni Jin. Malupit na pinaalis ni Yang Min si Jin dahil iniwan siya nito noong nakaraan. Narinig iyon ni Jin at labis na nalungkot. Lumakad siyang palayo na puno ng kalungkutan. Kahit na dumating si Xiongtak upang tulungan siyang palitan ang bendahe, tinanggihan siya ni Yang Min dahil noong nakaraan, magkaaway sila. Sandali pagkatapos, dumating si Direktor Han upang magtanong. Nang makita niyang nakalimutan na ni Yang Min ang lahat, labis siyang natuwa. Biglang sinabi ni Yang Min na siya ay sobrang saya, bakit hindi pa niya ilabas ang bote ng alak mula noong nakaraang araw upang magsalo-salo. Inisa-isa ni Yang Min ang mga krimen ni Direktor Han. Napag-alaman na hindi nakalimutan ni Yang Min ang anuman, kaya't nag-alala at natakot si Direktor Han. Habang iniisip kung paano patayin si Yang Min, biglang tinawagan siya ng pulis upang magtanong at tulungan siya sa investigasyon. Napag-alaman na nag-surrender si Taehyun at ibinigay ang lahat ng ebidensya na sina Direktor Han at Jin Suk ang nagdulot ng pinsala sa pasyente. Nagawa na ni Taehyun ang kanyang pagpapatawad, kaya't siya ay maluwag ang kalooban. Inaresto din ang kapatid ni Jin dahil sa kanyang mga kasalanan. Kinabukasan, nakalakad na si Yang Min gamit ang mga tubo. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kagandang sikat ng araw. Habang siya ay romantiko, dumating si Xiongtak upang magdulot ng gulo, kaya't nag-away na naman sila. Inheritance ni Jin ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Idinonate niya ang lahat sa mga kawanggawa at lumipat sa bahay ni Yang Min, magkasama silang yakap na masaya. Kinabukasan, agad na pumunta si Yang Min sa trabaho. Lagi siyang nagsisikap na pagalingin ang mga pinakamahirap na kaso at kasama niya si Xiongtak. Dahil ang kalusugan ng bawat isa ay mahalaga, kaya huwag hintayin mawala ito bago ito pahalagahan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.